Bangon muli 16 ng mga sandaling iyon ay nakatanggap ng tawag si Jo Marie mula kay Marvin. Si Mr. Martin, gusto ni Nicole yung orphanage property, ibigay ba natin sa kanya? Tanong ni Marvin. Saglit na nag-isip si Jo Marie bago sumagot, handle it as you see fit. Ngunit dahil sa ating kasaysayan, kung gumawa ng disenteng alok ang Cruz Corporation, hayaan silang magkaroon nito. Napabuntong hininga si Marvin, alam kong may soft spot ka pa sa babaeng yun. Sige, sa palagay ko ay nakakakuha ng magandang deal ang Cruz Corporation. Di nagtagal, nakatanggap si Nicole ng balita na pumayag ang Wealth Roller Investments na hayaan ang Cruz Corporation na bumuo ng property. Nabigla siya sa biglaang pangyayari at halos hindi makapaniwala. Si Mr. Sa wakas nagbago ang isip ni Yates. Ang mga tauhan na naghatid ng mensahe ay nagpaliwanag na si Ms. Cruz, ang iyong reputasyon bilang Jerrydales na sumisikat na business star ay nauuna sa iyo. Sa totoo lang, Mr. Nakatanggap si Yates ng isang tawag sa telepono at agad na pumayag na ibigay ito sa iyo. Natigilan si Nicole nang marinig niya na isang tawag sa telepono ang nagpabago sa isip ni Marvin. Bumaling siya kay Sean, tunay na nagpapasalamat. Mangyaring pasalamatan ng iyong ama para sa akin. Napakalaking tulong mo, at hindi ko ito makakalimutan. Natigilan si Sean, namula ang mukha na parang nakain ng maasim. Alam niya ang katotohanan na walang hatek ang kanyang pamilya sa Wealth Roller Investments. Bukod dito, si Tony ay walang kahit na numero ng Marvins, pabayaan ang kakayahang gumawa ng ganoong tawag. Ayos na ba ang lahat? Mukhang problemado ka, tanong ni Nicole, napansin ang kakaibang ekspresyon ni Sean. Pilit na tumawa si Sean at mabilis na sinabi, hindi, ayos lang. Ang lahat ay nangyayari ayon sa plano. Sabi ko mag-relax ka, Nicole. Ang ganitong bagay ay laro ng mga bata para sa pamilya ng Fields. Habang nagyayabang ay palihim niyang iniisip kung sino ang big shot na kayang yumuyugyug kay Marvin sa isang tawag lang. Dahil sa kaba ni Sean, napangiti si Nicole. Naging malaking tulong ka sa Cruz Corporation. Gusto kitang i-treat sa hapunan ngayong gabi. Lumiwanag ang mukha ni Sean. Ikinararangal kung makasama ka sa hapunan, Nicole. Tuwang-tuwa siya, iniisip, si Jo Marie, mula ngayon, ako na ang tatangkilikin si Nicole S. kasama at pinuprotektahan siya. Noon lang, tumunog ang telepono ni Nicole S., sumagot siya, Mom, what's wrong? Sa kabilang dulo naman ay hindi mapigil ang humagulgol si Irene. Sina Nicole, Leroy at ako ay inatake. Muntik na siyang bugbugin hanggang mamatay. Kailangan mo kaming ipaghiganti. Nagulat si Nicole. Inatake ka, at binugbog si Eroy. Sino ang gumawa nito? Ang kanyang mukha ay agad na nagdilim sa galit. Irene burst into dramatic sobs, sino pa kaya ang halimaw na si Jo Marie? Inilagay niya si Leroy sa ospital. Ang sabi ng doktor kung makalipas ang 1 minuto ay maaaring nawala ang aking pinakamamahal na anak. Ang mga pinsala kay Leroy ay hindi gaanong kalubha gaya ng kanyang inaangkin, ngunit si Irene ay labis na pinalaki ni Irene kay Nicole. Ipininta si Jo Marie bilang ang demonyong nagkatawang tao. Oo naman, si Nicole ay agad na nagalit. Sige, papunta na ako. Kung talagang ginawa ito ni Jo Marie, babayaran ko siya. Kinagabihan, dumating si Jo Marie sa J. Rodale Grand Hotel sa imbitasyon ni Lauren. Sinabi ni Dr. Martin, nagawa mo na. Sa ganitong paraan, pakiusap, binati siya ni Lauren, na mukhang napakarilag sa isang floral na sundress na parehong kaakit-akit at kabataan. Pagdating ni Jo Marie, hinawakan niya ang braso nito, na tila ganap na kalmado at hindi nahihiya sa kilos. Medyo nakaramdam ng awkward si Jo Marie. Ms. Rhodes, ito ba talaga ang nararapat? Sumagot si Lauren ng bagay na totoo, hindi ba? Sa tingin ko ayos lang. Si Jo Marie ay nagbitiw sa kanyang sarili sa sitwasyon, na nagpapahintulot sa kanya na pindutin ang kanyang sapat na mga kurbo sa kanyang braso. Sa entrance ng hotel ay nakatayo ang 2 pang babae, ang matalik na kaibigan ni Lawrence, si Francesca, at ang kanyang sekretarya, si Eunice.
Gaano na ba ito katagal sa pagitan nilang tanong ni Francesca? Mukhang naguguluhan si Eunice. Ms. Iker, hindi ako sigurado kung ano ang ibig mong sabihin dito. Nilinaw ni Francesca sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin, alam mo, ang kanilang malapit na intimacy. Gaano katagal na? Sa wakas ay naintindihan na ni Eunice, awkwardly explaining Ms. Mukhang nagustuhan siya ni Rhodes mula sa una nilang pagkikita. Matapos niyang iligtas si Ms. Si Cecilia at nilabanan ang mga masasamang iyon, na iniligtas silang dalawa, siya ay lubos na nataman sa kanya. Tumalikod si Francesca at naglakad papasok sa hotel, ang mukha niyang binata ay nagyayelo agad. Akala niya ay mas kasuklam-suklam pa si Jomari kaysa sa inaakala niya. Gayunpaman, kinailangan niyang aminin, ang kanyang kakayahang akitin ang kanyang paraan sa isang malambot na pamumuhay ay kahangahangang mabilis. Kung tutuusin, malinaw na nakukulam niya si Lauren sa ganitong lawak. Si Francesca ay hindi na makatayo at manood, at siya ay determinado na ilantad ito jerks tunay na kalikasan. Sa braso ni Lauren, pumasok si Jomari sa maluho at pribadong silid ng mga hotel. Agad siyang sinalubong ng masamang tingin ni Francesca habang nakaupo ito sa mesa. Inalis ni Francesca ang kanyang kasuotan sa trabaho at nakadamit na parang isang marangal na tagapagmana. Siya ay nagkaroon lamang ng magaan na make-up, na nagpapalabas ng hangin ng innocent sensuality. Noong una ay naisip ni Jomari na batiin siya, dahil siya ay technically kanyang superior. Gayunpaman, ang kanyang hindi pala kaibigan na pag-uugali ay nagpaisip sa kanya ng mabuti tungkol dito. Nagkunwaring hindi siya kilala, humanap ng bakanting upuan si Jomari at ibinagsak ang sarili. Gayunpaman, ang kanyang mga aksyon ay ikinagalit lamang ni Francesca, at siya ay tahimik na nagmura sa kanya dahil sa hindi niya pinapansin. Umupo si Lauren sa tabi ni Jomari at ngumiti. Kaming apat lang ngayon, walang tagalabas. Sinabi ni Dr. Martin, magpapakilala ako sa iyo. Ito ang matalik kong kaibigan, si Francesca Iker. She has what you're looking for, pakilala ni Lauren. Nang lumingon si Lauren kay Francesca, huminga si Francesca at malamig na sinabi, Lauren, hindi na kailangan ng pagpapakilala. Kilala na namin ang isa't isa. Nagulat si Lauren. Fran, kilala mo si Jomari. Umayos si Francesca, malamig ang tono. Siyempre. Siya ay isang junior na doktor lamang sa aking ospital, struggling upang mabuhay sa ilalim ng aking pangangasiwa. Tinapik ni Lauren ang kanyang noo. Sobrang makakalimutin ako. Siyempre, si Doktor. Nagtatrabaho si Martin sa ospital mo. Hindi ako makapaniwala na nawala sa isip mo. Tanong ni Francesca, Lauren, hindi ba sabi mo may darating na dalubhasang doktor ngayon? Isang taong maaaring gumamot sa aking kalagayan. Nasaan ang taong iyon? Mahiwagang ngumiti si Lauren sabay turo kay Jomari. Tada! Fran, Doktor. Si Martin ang eksperto na gusto kong ipakilala sa iyo. Nakita ko mismo ang kanyang kakayahan. Naniniwala ako na malulutas niya ang iyong mahirap na sitwasyon. Natigilan si Francesca, pagkatapos ay nginisyan. Akala ko ito ay isang tunay na eksperto, hindi ito con artist. Siya. Ako ang hepe ng medisina sa J. Rodale General Hospital at hindi ko kayang gamutin ang sakit na ito. Sino siya sa tingin niya? Kumunot ang noo ni Lauren. Fran, Doktor. Kaibigan ko si Martin. Mangyaring huwag magsalita tungkol sa kanya ng ganyan. Mapang-asar na wika ni Francesca. Lauren, dahil narito ang lahat, ay lalahad ko ito para sa iyo. Si Jomari ay walang iba kundi isang manloloko at isang gold digger. Pinalayas siya ni Nicole, kaya napalingon siya sa iyo. Kung hindi ako nahuli sa oras, nahulog ka na sa kanyang maruming bitag. Nagpatuloy siya, oh, at hindi mo alam ito, ngunit ngayon sa ospital, nahuli ko ang hamak na ito na nagiging komportable sa isang batang nurse. Ito ay nakakadiri, ang dalawa sa kanila ay pumunta sa ito sa malawak na liwanag ng araw. Paano magiging karapat-dapat sa iyong atensyon ang isang lalaking tulad niya? Gulat na gulat si Lauren na hindi makapaniwalang nakatingin kay Jomari. Matagumpay na ngumiti si Francesca. Bawat salitang sinabi ko ay totoo.
Tanungin mo siya kung hindi ka naniniwala sa akin. Naawa si Eunice kay Jo Marie. Napakapangit ng tunay niyang kulay, siguradong sisipain siya ni Lauren sa gilid ng bangkita. Samantala, naramdaman ni Jo Marie ang pagpintig ng kanyang mga templo, inis sa kalokohan ni Francescas. Sa +25, bonus chapter 16 na muna, ayaw niyang magpaliwanag, ngunit sa takot na hindi pagkakaunawaan ni Lawrence, naisip niyang may sasabihin siya. Nagulat ang lahat, humagalpak ng tawa si Lauren. Ay nako, Dr. Martin, totoo ba? Naging intimate ka ba sa isang batang nurse? Alam ko na. You look all prim and proper, like some celibate heartthrob, but deep down, you're a real charmer. She grabbed Jo Marie's hand affectionately and added, Dr. Martin, tumingin ka sa akin. Nakuha ko ang mga kurba, ang background ng pamilya, at ang hitsura. Kung handa kang ibigay ito sa munting nurse na iyon, kailangan mo ring ibigay ito sa akin, okay? Pretty please. Dahil sa kakaibang pangyayari na ito, natulala si Francesca na parang tinamaan ng kidlat. Ito ba ang kanyang matalik na kaibigan, ang parehong eleganteng, hindi malapitan na si Lauren Rhodes? Kanina pa niya tinatawag si Jo Marie na kasuklam-suklam na scumbag, ngunit si Lauren ay itinapon pa rin ang sarili sa kanya. Ang pagbangon muli 17 sige, Ms. Rhodes, let's get down to business, Jo Marie said, bahagyang nalulula sa mga kalokohan ni Lawrence. Ang bawat galaw niya ay hindi mapaglabanan, at hindi na niya ito kinaya. Napawi ang mapang-akit ng ngiti ni Lawrence habang tumango, yes, let's talk business. Fran, naniniwala ako na si Dr. Mapapagamot ni Martin ang kalagayan mo, confident na sabi ni Lauren. Pinandilata ni Francesca si Jo Marie, nanunuya siya. Kumonsulta ako sa mga nangungunang espesyalista sa buong bansa at binisita ko pa ang mga kilalang eksperto sa Bronville. Lahat sila ay nagsabi na ito ay komplikado. Ano ang dahilan kung bakit sa tingin ng maliit na oras na doktor na ito ay may kakayahan siya? Kumunot ang noo ni Jo Marie, kung hindi ako nagkakamali, ang kondisyon na pinapagamot mo ay vaginal atresia, tama. Nakaramdam ng hiya si Francesca sa pagbanggit ng kanyang kalagayan. Nilingan niya si Lauren at tinanong, Lauren, ito ang aming sekreto. Bakit mo sinabi ang tanga na ito? Mabilis na ipinagtanggol ni Lauren ang sarili niya. Fran, I swear I never told him anything about your condition. Nag-aalinlangan si Francesca. At paano niya nalaman ang tungkol sa aking kondisyon? Mahinahong sumagot si Jo Marie, hindi lamang ang alam ko tungkol sa iyong vaginal atresia, ngunit alam ko rin na nakakaranas ka ng insomnia, hormonal imbalances, madalas na paninikip ng dibdib, at igsi ng paghinga. Ito ay mga mapanganib na sintomas na maaaring humantong sa asphyxiation. Naguguluhan talaga si Francesca. Kahit na isiniwalat ni Lauren ang kanyang personal na kondisyong medikal, hindi pa niya sinabi sa sinuman ang tungkol sa iba pang mga sintomas nito. So, paano nalaman ni Jo Marie ang tungkol sa kanila? Fine, let's say you are right. Paano mo lulutasin ang paninikip ng dibdib ko at kapos sa paghinga? Hinamon ni Francesca, pakiramdam niya ay isang baguhan sa kabila ng kanyang kahanga-hangang medikal na background. Ipinaliwanag ni Jo Marie, ang iyong discomfort sa dibdib ay kakaiba. Ito ay dahil sa iyong maayos na dibdib na nagdudulot ng labis na presyon, lalo na sa iyong mabilis na init ng ulo. Ang solusyon ay kontrolin ang iyong galit at tumuon sa mga diskarte sa pagpapahinga o sumailalim sa isang operasyon sa pagbabawas ng suso upang bahagyang bawasan ang laki. Natahimik si Francesca, nakatingin kay Jo Marie na may halong gulat. Ang kanyang diagnosis ay kapareho ng kanyang mga lolo na isang kilalang medikal na eksperto sa J. Rodale at ang tagapagtatag ng pamana ng medikal na pamilya Eicher. Humalaklak si Lauren at tumunog, ang mga asset ni Franz ay isang kayamanan. Hindi natin sila mababawasan. Sinabi ni Dr. Martin, hindi mo alam kung gaano sila kaginhawang matulog. Natarante si Francesca at pinagalitan siya, Lauren, shut up. She glared at Jo Marie and continued, fine, I'll trust you this once. Ngayon, paano mo gagamutin ang kalagayan ko?
Mahinahong sagot ni Jomari, maaaring mahirap para sa iba, ngunit para sa akin, medyo mas komplikado kaysa karaniwan. Plus 2, bonus si Francesca ay nahuli na sa Jomari's rhyme at sabik na nagtanong, at pagkatapos. Umiling si Jomari, at saka. Ayan na. Kaya kitang trituhin, ngunit dahil sa iyong masamang ugali sa ine, kailangan mong magpakita ng tunay na pagpapahalaga kung gusto mo ng tulong ko. Natigilan si Francesca, tapos nginisyan, I knew it. Mayroon kang lihim na motibo sa lahat ng panahon. Kung talagang mapapagaling mo ako, sa palagay ko maaari tayong maghiwalay sa pamilyang Alper na bihirang Morlock root. Umiling si Jomari, I'm sorry, pero hindi ko na kailangan. At hindi ko gagamutan ang kalagayan mo. Galit na galit si Francesca. This guy was unbelievable, suddenly changed his tune just like that. Malamig na wika ni Jomari, dapat mong tandaan na ikaw ang humihingi ng tulong sa akin, hindi ang kabaligtaran. Ang iyong saloobin ba ay nagpapakita ng isang taong naghahanap ng tulong? Sa kanyang reputasyon, maraming maimpluwensyang tao sa J. Rodale ang magsusumamo sa kanya na gamutin ang kanilang karamdaman kung ipagkakalat niya na tumatanggap siya ng mga pasyente. Tsaka, kinakabahan na si Francesca. Umaalon ang dibdib ni Francesca sa galit, ngunit pinalambot niya ang kanyang tono. Sige, humihingi ako ng paumanhin sa aking inasal kanina. Mangyaring huwag ipaglaban ito sa akin, Dr. Martin. Tumango si Jomari, napakahusay, dalhin mo sa akin ang Morlock root, at pagkatapos ay I will treat you. Sumiklab na naman si Francesca. Hindi yun kung paano ito gumagana. Hindi ba dapat ay trituhin mo muna ako, pagkatapos ay tumanggap ng bayad? Napatingin sa kanya si Jomari ng masama. Natatakot ako na ang aking mga patakaran ay ang tanging mga patakaran na mahalaga dito. Natahimik si Francesca, natatakot na magalit pa ang maliit na haltak na ito. Sa kabilang banda, kumikinang ang mga mata ni Lauren habang nakatingin kay Jomari, may ngiti sa kanyang mga labi. Gaya ng inaasahan sa lalaking natitigan niya, talagang kahanga-hanga siya. Sige, ngayong ayos na, kumain na tayo, sabi ni Lauren. Sinabi ni Dr. Martin, subukan ang mga pagkain ito na personal kong inorder para sa iyo ng butter poached lobster, truffle risotto, at isang prime dry-aged ribeye. Pagkatapos ng hapunan, magalang na tinanggihan ni Jomari ang alok ni Lawrence na makipagkita sa kanya at iniwan ang J. Rodale Grand Hotel ng mag-isa. Gayunpaman, nang makarating siya sa lobby, nakasalubong niya ang isang grupo ng mga tao na hindi niya nakilala. Bueno, kung hindi ito bagong larwang lalaki ni Lauren, nanunuya si Sean. Lumilipat sa mundo, hindi ba? Maging ang kainan sa mga mag-agarang lugar tulad ng J. Rodale Grand Hotel ngayon. Nandoon din si Leroy. Nakapulupot ang ulo niya at pinandilatan niya ng dugo si Jomari. Nicole, ito ang bastos na bumugbog sa akin. Kailangan mong bayaran siya. Sa kanyang mga kamay sa kanyang balakang, si Irene ay nagpatibay ng isang mapagmataas na saloobin. Nagkataon lang, Jomari, maliit kang punk. Iniisip ko lang kung paano kita mahawakan, at narito ka. Ang pagbangon muli 17 walang ekspresyon ang mukha ni Nicole habang lumalayo sa grupo at naglakad palapit kay Jomari, nagtanong siya, Jomari, sa tingin mo ba may utang kang paliwanag sa pag-atake sa isang tao nang walang dahilan? Malamig na sagot ni Jomari, baka itanong mo muna kung ano ang ginawa niya. Ano man ang ginawa ni Leroy ay hindi nagbibigay katwiran sa pag-atake mo sa kanya. Tingnan mo ang estado na iniwan mo sa kanya. Jomari, hindi ko akalain na magiging ganito ka kisenggit na tao. Kapatid ko si Leroy. Paano mo siya nasaktan ng husto? Tumaas ang boses ni Nicole sa bawat salita, nagiging lalong agresibo. Isang mapanuksong tawa ang pinakawalan ni Jomari. Lumapit ka sa akin, tinuturo ang iyong mga daliri, nang hindi mo alam ang buong kwento, na para bang pinatay ko talaga siya. Paano ba talaga ako naging brutal? Kung talagang nasaktan siya, paano siya nakaupo dito, kumakain at umiinom? Nawalan ng masabi si Nicole. Sa katunayan, si Leroy ay hindi mukhang malubhang na sugatan gaya ng pinaniwalaan niya. Bukod dito, sa kanyang ulo na nakabalot sa mga benda, hindi niya masuri ang lawak ng kanyang mga pinsala.
Parehong iginiit nina Irene at Leroy na si Jomari ay naging walang awa, hindi nagpapakita ng pagpapahalaga sa kanilang nakaraang relasyon, at muntik nang bugbugin si Leroy hanggang mamatay. Iniisip ni Nicole kung nagsisinungaling sina Irene at Leroy, at bahagyang umiwas ang kanyang malamig na tingin. Sa pagkakataong iyon ay tumango si Irene kay Leroy. Agad na humakbang si Leroy na nag-aapoy sa galit. Nicole, bakit mo kinakausap itong walang utang na loob? Tignan mo ulo ko, muntik na niyang basagin ang bungo ko. At hindi lang iyon. Akmang sasalakayin din niya si nanay. Humakbang ako para pigilan ang hayop, at pinakawalan niya ako. Hindi makapaniwala si Nicole sa kanyang narinig. Nanay, sinubukan ka rin bang saktan ni Jomari? Agad namang lumungkot ang mukha ni Irene. Hindi ko nais na sabihin ito sa iyo upang iwasan ang sakit, ngunit dahil binanggit ito ni Leroy, maaari na rin akong maging malinis. Ang totoo nito, mula nang masira ang pakikipag-ugnayan mo sa halimaw na ito, nagtitimpi na siya ng sama ng loob. Hindi lang niya inatake si Leroy kundi handa na rin akong sundan. Halos mawala ng buhay si Leroy sa pagsisikap na protektahan ako. Sinabi ng doktor na mayroon siyang concussion. Habang nagsasalita siya, napaluha si Irene, na tila lubos na nalulungkot. Mabilis na inalok siya ni Sean ng tisyo, na nagpakalma sa kanyang misis. Cruz, huminahon ka. Huwag kang umiyak. Hindi ako makapaniwala na ang walang utang na loob na bastard na ito ay maglalakas loob na hindi ka igalang ng ganito. Markahan ang aking mga salita, kahit na masyadong malambot ang puso ni Nicole para harapin siya, hindi ko ito paninindigan. Sa isang paraan o iba pa, matututunan niya ang kanyang aralin ngayon. Nagpatuloy silang tatlo, bawat isa ay nagdaragdag ng gatong sa apoy, na muling nag-aapoy sa galit ni Nicole. Kung tutuusin, kahit may nagawang mali sina Irene at Leroy, hindi dapat pinagbuhatan ni Jomari ng kamay si Irene. Nanay niya iyon, kung tutuusin. 3/4 chapter 17 plus 25, bonus kung magagawa ni Jomari iyon sa kanya, ano ang makakapigil sa kanya sa pagtama sa sarili ni Nicole balang araw. Sa isiping ito, hindi na napigilan ni Nicole ang kanyang galit. Kumuha siya ng isang basong tubig sa mesa at inihagis sa mukha ni Jomari. Isa kang tunay na bastard. Kung may malalang mangyari sa nanay ko o kay Leroy, I swear, babayaran mo ito sa dugo. Ang pagbangon muli 18 babae ko yan. Magaling. Deserve itong walang utang na loob na soang palad, Irene cheered. Tama na, Nicole. Dapat sinampal mo din siya. Turuan siya ng leksyon na hindi niya malilimutan, dagdag pa ni Leroy. Nagpalakpakan ang mag-ina, lihim na natuwa. Napangisi si Sean. Jomari, muntik na akong maawa sa'yo. Nicole tulad ng isang mabait at magiliw na babae, at hindi mo lamang nabigo na pahalagahan siya, ngunit nagawa mo ring gawin siyang galit. Wala kang maitutulong. Hindi nakakagulat na sinira ka ni Nicole. Natigilan si Nicole habang pinagmamasdan ang pagtulo ng tubig sa mukha ni Jomari, na nagbabad sa kanyang kamiseta. Bakit hindi ka umiwas? Naiwasan sana ito ni Jomari pero pinili niyang huwag na lang. Nasiyahan ka ba ngayon? Mas maganda ba ang pakiramdam mo? Mas alam mo ang totoong ugali nila kaysa sa akin, pero naniniwala ka sa lahat ng sinasabi nila. Tama ka, ang bait natin ay ang paghihiwalay natin. Dahil ikaw ay walang iba kundi isang hanggal na babae. Ang malamig na tono at malamig na tingin ni Jomari ay nagpang-inig kay Nicole. Nagsimula siyang magduda sa sarili niyang mga aksyon at kung si Jomari ba talaga ang klase ng tao na inaakala niya. Kung tutuusin, hindi si Jomari ang uri ng taong pininturahan niya. Si Irene at Leroy ay patuloy na gumagawa ng gulo. Ang isa ay mahilig magtsismisan, at ang isa naman ay maton. Paano siya naniwala sa kanila ng ganoon kadali? Biglang nakaramdam ng pagsisisi si Nicole. Jomari, ay itinaas ni Jomari ang kamay niya, pinutol siya. Wala akong pakialam kung ano ang gusto mong sabihin. Ito lang ang sasabihin ko sa iyo, ingatan mo ang sarili mo. Ang iyong ina ay maaaring kakilakilabot, ngunit hindi ko siya ginalaw. Sa kapatid mo naman, mas mabuting alamin mo kung ano talaga ang ginawa niya.
Kung ibang tao lang imbes na ako baka tuluyan na siyang namatay hindi lang sampal. With that, tumalikod na si Jo Marie para umalis. Nagmamadaling tumawag si Nicole, Jo Marie, I'm sorry. Please, hayaan mo akong magpaliwanag. Tumingin sa likod si Jo Marie na may malamig na ngiti. Ipaliwanag kung ano. Hindi mo ba naisip na ako ay isang jerk na hindi mapagkakatiwalaan? Binuhusan mo na ako ng tubig. Ano ang susunod, MS? Cruz. Gusto mo bang suntukin din kita? Ibinuka ni Nicole ang kanyang bibig ngunit hindi makapagsalita. Sigaw ni Leroy, Hoy Jo Marie. Huwag subukang lituhin ang issue. Binugbog mo ako at tinangka mong hampasin ang nanay ko. Iyon ay isang katotohanan. Tumikim si Irene, sakto. Malinaw na sinalakay mo kami, isang walang pagtatanggol na balo at ang kanyang anak. Ang mga pinsala ni Leroy ay patunay. Masakit pa rin ang likod ko, at hindi pa kita pinapanagutan yan. Plus 25, bonus tinuyanisyon si Jo Marie, tumigil ka sa paglalaro ng biktima hindi mo malinlang si Crystal para maawa ka. Si Mrs. May ebidensya sina Cruz at Leroy. Anong meron ka? Napatingin naman kay Jo Marie ang ibang kumakain sa restaurant na puno ng di pagsang-ayon at galit ang mga mata nila. Akala nilang lahat ay tulala si Jo Marie sa pananakit sa pinakasikat at magandang CEO sa J. Rodale. Parang nakikipag-away sa bawat maginoo sa lungsod. Biglang isang boses ang pumutol sa tensyon. Sino ang nagsasabing si Doktor? Walang ebidensya si Martin. Nandoon ako. Saksi ako. Natigilan ang lahat, iniisip kung sino ang dumating sa pagtatanggol ni Jo Marie. Ang bango ng mamahaling pabango ay napuno ng hangin nang lumapit si Francesca, isang maliit na babaeng may hubog na figura, na may dalang isang designer handbag. Kumunot ang noo ni Jo Marie, nagulat na nasa paligid pa rin siya at handa nang sumabak sa gulo na ito. Nakanganga sina Sean at Leroy kay Francesca, halos naglalaway. Siya ay isang knockout na uri ng babaeng pinapangarap ng mga lalaki. Sinabi ni Dr. Martin, masyado kang pasensya. Ang makukulit na babaeng ito at ang pangit na lalaki ay malinaw na gumagawa ng mga bagay-bagay, at ikaw ay nahuhulog. Hindi ko maintindihan kung bakit mo ito tinitiis, sabi ni Francesca, na nakatingin kay Irene at Leroy ng may paghamak. Irene fumed and shouted, sino ka sa tingin mo, ikaw na padyak? Alam mo ba kung sino ako? Ang Cruz Corporation ay ang aming negosyo ng pamilya, at ang aking anak na babae ay ang CEO. Ngumisi si Francesca, so what? Ako si Francesca Iker. Dapat ko bang pakialaman? Napabuntong hininga si Sean. Francesca Iker. Ikaw ba ang kababalaghan mula sa kilalang pamilya ng medikal na Iker, ang hepe ng J. Rodale General Hospital? Naningkit ang mata ni Irene at agad siyang napaatras. Sean, galing ba talaga siya sa sikat na Iker family? Malungkot na tumango si Sean, not just that, she seems to be the legendary doctor. Si Cedric Ikers ay nag-iisang apo at protege. Natahimik agad si Irene, namumutla ang mukha sa pag-aalala. Maaaring kilala ang Cruz Corporation sa mundo ng negosyo, ngunit ang pamilyang Iker ay si J. Rodale Royalty. Sa isang tunay na showdown, ang Cruz Corporation ay wala sa kanilang radar. Dapat ikaw si Dr. Martin S.X. Nicole Cruz, ang sikat na CEO, tama ba? Tanong ni Francesca na hindi pinansin ang iba. Mahinhin na sagot ni Nicole, I wouldn't call myself popular, but yes, I'm Nicole. Prangka na nagsalita si Francesca, mukhang matalino ka, kaya I'll be direct. Ang iyong ina at kapatid na lalaki ay dying sa pamamagitan ng kanilang mga ngipin. Nakita ko ang iyong kapatid na nagbabanta kay Dr. Martin na may dalang kutsilyo sa labas ng ospital ko. Nang hindi natuloy ang mga bagay, humarap siya kay Dr. Martin. Idinagdag niya, oh, at ang iyong ina. Siya ang may pananagutan sa 70% na ito. I've never seen plus 25, bonus chapter 16 na such a vicious woman in my life. Sinabi ni Doktor. Masyadong mabait si Martin. Kung ako yun, inayos ko na ang mukha niya. Namula ang mukha ni Nicole sa kahihiyan. Gusto niyang makipagtalo ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula.
Ang katotohanan ay higit na kasuklam-suklam kaysa sa inaakala ni Christine na ang kanyang ina at kapatid na lalaki ang gumanap bilang mga biktima noong sila talaga ang mga agresor. At saka, mali niyang inakusahan si Jo Marie at sinabuyan pa siya ng tubig. Hindi ako makapaniwala na bumunot ka ng kutsilyo. This is beyond absurd, Nicole said through gritted teeth, glaring at Irene and Leroy. Nakaramdam siya ng lubos na kahihiyan sa buong sitwasyon. Namumula sa galit si Irene kay Francesca ngunit natatakot siyang harapin siya. Kaya't ibinaling niya ang galit kay Jo Marie sa halip. Kasalanan ng lahat ng ito ang mga talunan. Kung ibinigay lang sana niya kay Nicole ang lupa na dapat ay hindi na namin siya haharapin ni Leroy. Tumikim si Leroy, nagpapanggap na inosente. Nicole, nadala lang ako. Sinadya ko lang siyang takutin ng kaunti. Paano ko naman malalaman na I-provoke ako ng bastos na ito? Tumahimik ka. Putol ni Nicole, hindi binibili ang kanyang mga dahilan para sa isang segundo. Tapos, lumingon siya kay Jo Marie, puno ng panghihinayang ang boses niya. Jo Marie, I apologize. Sorry talaga. I'll buy you a new outfit para palitan yung sinira ko. Ito ang pinakamaliit na magagawa ko. Nanatiling walang pakialam si Jo Marie. Hindi naman kailangan yun Ms. Cruz. Wala akong matanggap mula sayo. Tinaasa ni Francesca ng pilikmata si Jo Marie, mukhang natutuwa sa sarili. Sinabi ni Dr. Martin, inayos ko na ang mga bagay para sa iyo. Hindi mo ba iniisip na dapat mo akong pasalamatan? Malamig na sagot ni Jo Marie, I don't recall asking for your help in my affairs. Pinandilata ni Francesca si Jo Marie, nauutal habang humaharurot. Ang kanyang intervention ay hindi lubos na walang pag-iimbot na inaasahan niyang mabaon si Jo Marie sa kanyang utang, ngunit malinaw na hindi siya nakikipaglaro. Tumawa si Sean, sinusubukang ayusin ang mga bagay-bagay. Si Mrs. Cruz, Leroy, Nicole, konting hindi pagkakaunawaan lang. Ngayon na ito ay malinaw na, hayaang magpatuloy. Jo Marie, huwag kang maging bitter tungkol dito. Si Mrs. Si Cross ang nakatatanda sa iyo, ang tigang na si Leroy ay si Nicole's na kapatid. Hindi mo inaasahan na hihingi sila ng tawad sa iyo, hindi ba? Maging mas malaking tao dito. Pagkatapos ng kanyang munting lecture ay inayos ni Sean ang kanyang mamahaling suit at ngumiti kay Jo Marie. Siya nga pala, Jo Marie, maaaring hindi mo alam ito, ngunit tinulungan ko si Nicole na masecure ang ari-arian ng ampunan. Maganda ang mood ko ngayon, kaya I'll do you the honor of invited you for a drink to celebrate. Sumigaw si Leroy ng pambabala, Sean's the man. Hindi tulad ng ilang freeloader na walang kwenta. +25, bonus ang pagbangon muli 18 ngumisi si Irene, kung ang isang tao ay may kahit isang katlo ng kakayahan ni Sean's, baka hindi ko sila makitang nakakadismaya. Aalis na sana si Jo Marie, ngunit napatigil siya sa sinabi ni Sean at napatawa siya ng mapanukso. Sean, siguradong makapal ang balat mo. Sigurado ka bang ikaw ang nag-secure ng ari-arian ng ampunan? Ang pagbangon muli 19. Ang pagbangon muli 19 na nakangiting tumingin si Sean kay Jo Marie. Ano ang problema, Jo Marie? Mukhang may problema ka dito. Irene mocked, syempre ginagawa niya. Hindi niya kayang panindigan na mas may kakayahan ka kaysa sa kanya. Nagseselos lang siya. Umiling si Jo Marie, namangha sa kawalang hiyaan ni Sean. Alam niya ang katotohanang personal siyang tinawagan ni Marvin para sa pahintulot, at pagkatapos lamang nabigyan ni Jo Marie ang berdeng ilaw ay nakipagbarilan ang Cruz Corporation sa ari-arian ng orphanage. Itinaas ni Sean ang kanyang baso, mukhang saplada. Jo Marie, katawa-tawa ka. Inaanyayahan kitang uminom, at sa halip na magpasalamat, tinatanong mo ako. Ang iyong saloobin ay nagpapahiwatig na sa tingin mo ay tinulungan mo si Nicole, hindi ako. Napangisi si Leroy, oo, tama. Na para bang ang isang wimp na tulad niya ay makakapagpalabas niyan. Kung nagawa niya ito, kakainin ko ang aking sombrero. Nilingan ni Jo Marie si Nicole, seryoso ang tono nito. Isang salita ng payo, napapaligiran ka ng mga hindi tapat na hanggal na may masamang intensyon. Mag-ingat ka.
Ayaw kong makitang pinapatakbo mo ang Cruz Corporation sa lupa dahil hindi mo mahuhusgahan ang pagkatao ng mga tao. Gayunpaman, ang kanyang mga salita na may mabuting layunin ay sinalubong ng sama ng loob mula kay Nicole. Jomari, hindi ko maintindihan kung bakit palagi kang may problema sa mga tao sa paligid ko. I know you are liar with the misunderstanding, and I've apologized. Ngunit hindi iyon nagbibigay sa iyo ng karapatang sirain ang reputasyon ng mga taong malapit sa akin ng walang basehan. Nasaktan na tigilan si Jomari. Walang basehang pahid. Kaya iniisip mo pa rin na gumagawa ako ng gulo ng walang dahilan. Napabuntong hininga si Nicole na pagod na ikinakaway ang kamay. Maaari ba nating ihulog ito? Sa totoo lang, Jomari, I really disappointed in you right now. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Jomari, na pagtantong bumagsak ang kanyang mabuting hangarin. Fine, palagi kang tama. Ako ang masamang tao, tinatarget ko ang mga tao sa paligid mo, at hindi ko kayang makita ka. Masaya. Yan ba ang gusto mong marinig? Sa malamig na tawa ay tumalikod si Jomari para umalis. Sapat na sa kanya ang hanggal na babaeng ito. Tumigil ka dyan. Matalas ang boses ni Nicole, puno ng galit at sakit. Dahil napakakulit mo, tapos na akong protektahan ang nararamdaman mo. It's bad enough that you helping others work against me, pero ngayon hindi mo na kayang makakita ng mabait sa akin. Hindi siya makapaniwala na ang lalaking nakasama niya sa loob ng 3 taon ay sobrang pangit sa loob. Tumango si Sean na may nakakalokong ngiti. Jomari, nakuha namin ito. Sinusubukan mong bumawi kay Nicole sa pagtatapon sa iyo. Una, naging lapdog ka ni Lauren para inisin si Nicole. Pagkatapos, nakipagtulungan ka kay Marvin, gamit ang yaman ng pinakamayamang tao sa bayan para makipagkompetensya kay Nicole. Tingnan mo, lalaki sa lalaki, naiintindihan ko na sinusubukan mong i-stroke ang iyong ego. Ngunit kunin ang aking payo na ang mga tunay na lalaki ay umaasa sa kanilang sarili, hindi sa iba. Akala ni Jomari narinig niya ang pinaka-nakakatawang biro. Ang dalot na ito ay talagang isang kampyon ng hindi pagkakaunawaan, at ang kanyang loika ay sobrang baluktot na ito ay halos kahanga-hanga. Pinandilatan ni Nicole si Jomari, puno ng disgusto ang mga mata nito. Nakuha ng pusa ang iyong dila. Hindi ba't sinabi mo lang na hindi ko mahuhusgahan ang pagkatao ng mga tao? Huminga ng malalim si Jomari, nilalabanan ang pagnanasa na iling ang pakiramdam sa kanya. Hindi mahalaga ang opinyon mo sa akin. Pero pinanindigan ko pa rin ang sinabi ko tungkol kay Sean. Galit na pinutol siya ni Nicole, tumahimik ka. Hanggang ngayon tinatanong mo pa rin siya. Fine, I will prove you wrong once and for all. Nandun ako nung tumawag si Sean. Ginamit niya ang kanyang mga koneksyon sa pamilya para tulungan akong makuha ang ari-arian na iyon. Nakita ko ito ng sarili kong mga mata. Ano ang dapat mong sabihin ngayon? Lihim na natuwa si Sean nang makita ang dalawa sa bawat lalamunan. Sa wakas, siya ang nangunguna kay Jomari. Sa hitsura nito, si Nicole ay lubusang naiinis sa talunan na ito. Ang pagkakataon ay sa wakas ay kumakatok sa kanyang pinto, at siya ay naniniwala na ito ay hindi magtatagal bago niya ito maipahiga sa kanyang kama. Nakakaawa namang palusot para sa isang lalaki. Nakakita na ako ng mga gold digger dati, pero kinukuha ng lalaking ito ang cake. Kung ako si MS Cruz, I'd slap him silly. Immoral ba siya o baliw lang? Dapat mawala na lang ang isang tulad niya. Hindi ako makapaniwala MS. Kailangang harapin ni Cruz ang isang taong tulad nito. Napaka-unfair nito sa kanya. Nagsimulang magbulungan ang ibang mga kumakain sa restaurant na puno ng panghahamak kay Jomari. Ang ilang mga lalaki ay mukhang handang tumalon sa utos ni Nicole S., sabik na turuan si Jomari ng leksyon. Umalis ka na lang. I never want to see your face again, sabi ni Nicole, nakaturo sa pinto at naiinis na tumalikod. Si Jomari, nasabik ng umalis, ay malamig na sumagot, ngayon ay nakikita kong hindi ka lang tanga, kundi bulag din. Nang siya ay lalabas na, isang grupo ng mga matitigas na lalaki na nakasuot ng itim na suit ang bumungad sa mga pinto. Sino sa inyo ang CEO ng Cruz Corporation?
Kailangan mong sumama sa amin, tumahol ang kalbong pinuno, isang sigarilyong nakalawit sa kanyang mga labi habang nakaturo sa karamihan. Ang ibang mga kumakain ay natakot, nakaramdam ng gulo. Humakbang si Nicole na nakakunot ang noo. Ako si Nicole Cruz. Ano gusto mo? Sumilay si Baldy ng nakakalokong ngisi. Well, hindi ka ba maganda? Sabihin mo sa akin, ang ari-arian na iyon sa South City Cruise Corporation ay mayroon nito ngayon, tama? Oo, ito ay atin. Ano ito? Perpekto. Boys, kunin mo siya. Namutla ang mukha ni Nicole. Hindi ka maglakas loob. Ang ngiti ni Baldy ay naging masama. Oh, sweetheart, makikita mo sa lalong madaling panahon kung ano ang aming pangahas. Kinukuha ang ari-arian na iyon at ikaw din. Tingnan mo na lang iyong mga magagandang binti mo. Well, magsaya kasama ka sa mahabang panahon. Sumugod si Leroy, galit na galit. Sino ka ba sa tingin mo mga halimaw? Touch Nicole, at I'll skin you alive, isang matalim na sampal ang umalangaw sa silid, na sinundan ng nakakasakit na kalabog. Hinampas ni Baldy si Leroy sa mukha at pagkatapos ay naghatid ng isang brutal na sipa sa kanyang dibdib. Dahil dito, lumipad pa atras si Leroy, umubo ng dugo. Ito. Humakbang paarap si Sean, malungkot ang mukha. Mga Ginoo, alam mo ba kung sino ang iyong kinakaharap? Sean Fields ng pamilya Fields. Tiyak na narinig mo kami. Napawald si Irene, nako, Leroy. Kawawang baby ko. Kakalabas mo lang ng ospital, at ngayon Baldy sneered, sulyap kay Sean dismissively. I don't give a damn kung sino ka. Pamilya sa field. Hindi ko narinig yun, basura. Ngayon, umatras. Gusto namin ang pag-aari ng South City at ang magandang babae na ito, hindi ang iyong pangit na mug. Nainsulto, sumiklab ang galit ni Seans. Mga dumi mo. Humihingi ka ng gulo ngayon. Kapansin-pansing hinayla niya si Nicole sa likod niya, gumaganap bilang bida. Huwag kang mag-alala, Nicole. Aayusin ito. Ramdam ni Sean na kumukulo ang dugo niya. Ito ang kanyang pagkakataon upang mapabilib si Nicole at iligtas ang araw. Nagtitiwala siya na si Nicole ay kusang magiging kanya pagkatapos niyang iligtas siya. Pagkatapos ng lahat, iyon ay kung paano ito karaniwang nilalaro sa mga pelikula, at ito ay walang alinlangan na totoo. Makinig kayo, guys. I'll let you in on a secret. I'm the one who helped Cruise Corporation acquire that orphanage property. Pagmamayabang ni Sean, nagsisindi ng sigarilyo at nagbuga ng usok sa mukha ni Baldy. Gusto mo ang lupain at kidnapin ang isang tao? Halika sa akin. I'm warning you though. You can't afford to mess with the Fields family, banta ni Sean. Napatulala si Baldy at ang kanyang mga tauhan kay Sean. Si Irene at ang iba pa, na maling nabasa ang sitwasyon, ay nakaramdam ng kislap ng pag-asa. Bagamat alam ni Nicole na si Sean ay may lihim na motibo sa pagtulong sa kanya, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting paghanga sa katapangan ni Sean, lalo na kung ikukumpara kay Jo Marie S. na inaakalang duwag. Si Sean, na nakakaramdam ng tagumpay, ay tumahimik. Ngayon, bibigyan kita ng isang pagkakataon. Lumuhad at humingi ng tawad kay Ms. Cruz, at pagkatapos ay pumunta sa impyerno. Ngumuso si Baldy, hinawakan ang isang kamao ng buhok ni Sean at hinayla siya pasulong. Ang pagbangon muli 20 napabuntong hininga ang mga tao sa gulat nang mapagtanto nilang ang mga thug na ito ay tila walang pakialam sa pamilya Fields. Baldy snarled, I hate show-offs like you the most, let's see how tough you really are. Boys, turuan mo siya ng leksyon. Sa utos na iyon, nilapitan ng gang si Sean na sinisipa at walang awang pinagtatapakan. Tumigil nga kayo mga bastos. Sumigaw si Sean, agad na sumangga ang kanyang katapangan. Utos ko na itigil na ngayon, o I will make you all disappear. Ikaw sa kanyang mga banta ay mabilis na nauwi sa kaawa-awang mga pakiusap. Please, tumigil ka. Nakikiusap ako sayo. Papatayin mo ako. Ang mukha ni Sean ay gulo ng mga pasa, ang kanyang ilong ay balik. Ang pinakamatinding sakit ay nagmula sa isang marahas na sipa sa kanyang singit, na nag-iiwan sa kanya na nag-iisip kung maaari pa ba siyang magkaroon ng mga anak.
Humakbang paarap si Nicole, namumula ang mukha. Mga thug kayo. Ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatang talunin ang isang tulad nito? Nang sumugod siya upang protektahan si Sean gamit ang kanyang katawan, tinawag ni Baldy ang kanyang mga tauhan na tumigil. Nginitian niya si Sean's battered form. Ang kaawa-awa mong pamilya Fields ay walang iba kundi dumi kay Mr. Garner. Naintindihan mo. Dahil sinasabi mong may stake ka sa ari-arian ng orphanage, sasama ka sa amin para makita ang amo. Kunin mo siya at ang babae. Si Sean, nanginginig, nagtanong, teka. Kapag sinabi mong Mr. Garner, si Mr. Dylan Garner, ang Panginoon ng krimen sa South City. Ungol ni Baldy bilang pagsang-ayon. Huli na para malaman mo kung sino ang pinagkakaguluhan mo. Kunin mo siya. Malayo, at si Nicole din. Si Irene at ang halos walang kamalay-malay na si Leroy ay nagmamasid sa takot, masyadong natatakot na makialam. Ang mga taong ito ay walang awa at malinaw na hindi nirerespeto ang pamilya ng Fields, kaya naman, nawala na sila ng lakas ng loob. Biglang nagbago ang ugali ni Sean. Teka, may sasabihin ako, pakiusap niya. Walang kinalaman sa akin ang ari-arian ng orphanage na iyon. Iwan mo na lang ako dito, okay? Pagkasabi niya nito ay hindi makapaniwalang tumingin sa kanya sina Nicole, Irene, at Leroy. Gayunpaman, wala nang pakialam si Sean sa anumang bagay. To hell with everything, naisip niya. Kung kaya niya, hindi iligtas ang kanyang sarili, walang ibang mahalaga. Hinawakan niya ang binti ni Baldy, nagmamakaawa, I'm being honest here. Ang lupa ay nasa mga kamay ng Cruz Corporations. Ni ang pamilya Fields o ako ay walang kinalaman dito. Tumawa si Baldy, natuwa. Hindi ba nagyayabang ka lang na tulungan mo siyang makuha ito? Mukhang proud ka sa sarili mo noon. Kalahati plus 25, bonus chapter 20 pilit na tumawa si Sean. Nagsalita lang ako ng malaki. Wala akong ganoong uri ng paghila. Si Mr. Dapat gusto ni Garner ang ari-arian, tama. Humanda sa Cruz Corporation at Nicole. Mayroon sila nito. Ang pamilya Fields at ako ay ganap na walang kinalaman. Napabuntong hininga si Irene. Sean, anong sinasabi mo? Hindi mo ba tinulungan si Nicole na makuha ang ari-arian na iyon? Manahimik ka, matandang babae ka. Huwag ipin ito sa akin. Tumalikod si Sean bago bumaling kay Nicole. Magiging malinis ako ngayon, Nicole. Walang kinalaman ng pamilya Fields sa pagkuha ng ari-arian na iyon. Hindi ako iyon. Namutla ang mukha ni Nicole nang tumama sa kanya ang realisasyon. Kaya, tama si Jomari sa lahat ng nakaraan. I've wronged him, siya ay galit na tumingin sa paligid, hinahanap sa silid si Jomari.